Abante. Radyo Balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante, narito muli ang mga pinakahuling kaganapan mula sa pagtatapos ng 2025 national and local elections ngayong araw. Pero bago yan, dako muna tayo dito sa ating mga live report. Abante Radyo Live Report. Romblon Police Election, tahimik at walang naitalang vote buying sa lalawigan. Umaabante sa balita si Abante reporter Paul Jason Foss. Jason? Ibinida ng Romblon Police Provincial Office ang maayos at tahimik na pagkaraos ng eleksyon sa buong lalawigan ng Romblon. Kasabay ng ulat na walang naitalang insidente ng vote buying sa buong probinsya. Ayon kay Police Colonel Rexton Capri, Provincial Director ng Romblon Police, naging mapayapaan na ayos ang pagboto ng mga mamamayan sa iba't ibang bayan. Bagamat may nahuli ang pulisya dahil sa paglapag sa umiiram na liquor ban, sinasalisawi na agad itong naksyonan at nanatiling organisado ang sitwasyon sa mga lugar ng botohan. Nagpasalamat din ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, elected officers, sa media, sa volunteers at katuwang ng pulisya sa pagpapanatili ng kaayusan. Samantala, ayon naman kay Colonel Lindelin Ambunan, Hepe ng Public Information Office ng Romblon Police, wala na ito ng opisyal na reklamo ng vote buying sa limang bayan sa lalawigan. Bigyan din ni Ambunan na mahigpit ang isinasagawang pagbabantay ng pulisya sa buong lalawigan at patuloy nitang sinubaybayan ang mga ulat sa social media at komunidad. Dahil pa man walang sinumang opisyal o pribadong individual ang nagtungo sa alinmang istasyon ng pulis upang magsampa ng formal na reklamo. Noon nang ipinahangwagan o ipinawagan ni Atty. Ryan Santos, Provincial Election Supervisor ng Komisyon ng Election sa Romblon ang aktibong partisipasyon ng publiko sa pagbabantay ng halalan upang masiguro ang isang malinis, ligtas at maayos na eleksyon. Patuloy pa rin ang presensya ng mga kapulisan sa mga canvassing centers at transmission hub habang isinasagawa ang pagbibilang at transmission ng mga boto. Back to your voice 2025. Paul Jason Foss, Abante Radio. Mga Hernandez ng Laguna nag-concede na kay Sol Aragones sa gubernatorial race. Umaabante sa balita si Abante reporter Nilo Del Carmen. Nilo. Formal na nag-concede sina Ruth at Rami Hernandez kay Governor-elect Sol Aragones matapos ang gubernatorial election sa probinsya ng Laguna. Sa pamamagitan ng Facebook, nagpahayag si Ruth Hernandez ng taus-pusong pasasalamat sa mga taga-Laguna, partikular sa mga ikalawang distrito para sa kanilang suporta at sa kanilang kampanya. Inalin ni Ruth ang kanyang mensahe bilang pagunita sa mga kasaysayang yugto umano ng kanyang pampublikong panunungkulan. Sabay bati kay Aragones ng isang matagumpay na panunungkulan. Si Ramil Hernandez, incumbent at last termer na gobernador, ay nagpasalamat din sa buong lalawigan sa mga sumuporta sa kanila at sinabing ang lahat ng nangyari ay kaloob ng Diyos. Sa parehong araw, ipinahayag ni Ramil ang kanyang kahandaan na magsimula ng bagong yugto bilang kinatawa ng ikalawang distrito ng Laguna. Sa kanyang post, kinilala din ni Ramil ang pagkakaibigan at malasakit ng kanilang mga taga-suporta at mga dating mga katrabaho. Si Ruth ay tumakbong gobernador upang ipagpatuloy ang serbisyong tama na sinimula ng kanyang asawa, ngunit hindi pinalad na manalo. Sa kabila ng pagkatalo, nangako naman ang mag-asawa na patuloy na maglilingkod. Para sa Your Voice 2025, Nilo Del Carmen, Abante Radio. Muling nanalo bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte ngayong eleksyon si House Speaker Martin Romualdez. Ito na ang kanyang ikatlong sunod na termino sa pwesto bilang mambabatas. Iprinoklama siya bilang Provincial Board of Canvassers ng Leyte ngayong Martes sa pangunguna ni Atty. Maria Gorete Caseñas Cañas. Si Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos ay nasa kanyang ika-6 na termino bilang kinatawan ng Leyte sa kabuuan.
Patuloy na nagpapasalamat si Romualdez sa kanyang mga taga-suporta, lalo na sa Tacloban, sa panibagong pagkakataong maglingkod ng kanyang parating na termino. Dagdag pa ni Romualdez, ang kanyang pagkapanalo ay tagumpay para sa buong distrito dahil mas marami pa silang magagawang proyekto para sa kapakanan ng mga tao. Para sa iba pang balita, matapos ang nakakagulat na pag-angat sa bilangan ngayong 2025 midterm elections, muling nakabalik sa Senado sina dating Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ayon kay Naga City Mayor at dating Vice Presidente na si Leni Robredo, taos-puso ang kanyang pasasalamat sa naging malaking papel na ginampanan ng Pink Movement, ang matatag na taga-suporta ng Mayora sa kanilang kampanya noong 2022. Sa kabila ng pagkatalo noong nakaraang halalan, nanatiling buhay ang pag-asa at determinasyon ng kanilang mga taga-suporta. Hindi man kasama sa mga nangunguna sa pre-election survey, pumangalawa ngayon si Aquino at panglima si Pangilinan sa halos kumpletong election returns. Naniniwala si Robredo na ang tagumpay ng dalawa ay simula ng panibagong yugto ng malinis at makataong pamumuno sa Senado. Umaasa rin siyang magpapatuloy ang pagkilos ng mga mamamayan para sa mas makabuluhang pagbabago para sa bansa. Samantala, narito naman po ang partial unofficial results para sa senatorial race sa oras na 5:00 ng hapon. Yan po ang pinakahuling kaganapan ngayong 2025 midterm elections. Abangan po ninyo ang mga susunod pang update sa aming pagbabalik dahil oras-oras po tayo maglalahad ng mga umaabanting balita ngayong halalan. Ako po si Jason Gusilatar para sa election coverage ng Your Voice 2025 elections. Abante! Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon!